Nakatayo si Red sa labas ng airport at nag-aabang ng taxi. Galing siya ng London at umuwi ng Pinas para sorpresahin ang nobya niya. Kaya hindi siya nagpasundo rito. Wala rin naman siyang masyadong bitbit, kaya binabalak niyang dumiretso sa trabaho nito. Mga ilang saglit pa ay nakasakay na nga siya ng taxi. Ibinigay naman niya ang address ng pupuntahan sa driver. Ilang minuto pa ay nasa tapat na nga siya ng gusali. Nagbigay siya sa taxi ng 500 at hindi na kinuha ang sukli. Nagpasalamat naman ito sa kanya at umalis din naman kaagad. Humakbang siya papasok sa gate ng gusali. Napansin niyang may mahabang pila sa may pintuan nito. Mga nakaformal na damit ang bawat isa. Tinungo naman niya ang kabilang side ng pinto kung saan may gwardyang nakabantay. Ito naman ang unang nagtanong kung ano raw ang kailangan ni Red at ano ang ipinunta niya rito. Sinagot naman niya ito na kailangan niya makausap ang nagngangalang Jenny, ang CEO ng building na ito sa ad niya dito. Napatitig ito sa kanya at nagtanong kung ano ang dahilan. Subalit may dumating na mga panauhin ng nasabing establishmento. Agad naman siyang pinatabi ng gwardya dahil may dadaan daw na importanteng tao. Agad naman siyang tumabi at inusyoso kung sino ang dadaan. At nang makita niya ito ay wala siyang idea kung sino ang taong dumadaan. Kasunod nito ay isang tao na may dalang bungkos ng bulaklak. Mga rosas iyon at sariwa pa. Matapos dumaan ng mga ito, ay agad naman siyang may kinuha sa kanyang bag at ipinakita sa gwardya ang folder na dala niya. Ito ang gagawin niyang dahilan upang makapasok sa naturang building. Nagtanong ulit ito kung ano ang nasa folder. Nagdahilan siya na ang nasa folder ay dokumento na pipirmahan galing ng ibang kumpanya. Palusot ni Red sa gwardya. Makaraan ay naniwala naman ito. Dahil din siguro sa maamong mukha ni Red, bukod sa gwapo ito at may pagkamistiso. Kaagad itinuro nito ang elevator at kung anong floor siya pupunta. Marami ang empleyadong nag-aabang dito kaya nagtiyaga siyang maghintay. Ilang saglit pa ay bumukas na nga ang elevator at lulan nito ang ilang empleyado galing sa itaas. Lumabas naman ang mga ito hanggang wala nang natira sa loob. Agad naman ang naroon ay naghanda para pumasok sa naturang elevator. Subalit pinigilan sila ng isang lalaking nakapormal ang suot. At nagsabi na sa susunod na lang sila sumakay dahil ang bisita daw muna ang pauunahin. Ito yung lalaki kanina na may daladalang bulaklak ang tauhan kung hindi siya nagkakamali. Napapayag naman ang mga naroon. Ang nagsalita pala ay manager sa gusali at ina-assist niya ang lalaki. At tinawag pa nitong sir. Hindi naman niya napigilan magkomento dahil sa maluwag ang elevator, subalit 3 lang ang nakasakay. Sabi niya ay, baka pwede naman kami sumabay na kasi maluwag naman ang loob. Saad ni Red. Napatingin ang lahat ng naroon sa kanya na parang nagtataka kung bakit niya ginawa yon. Napataas na lang ang noo ni Red at nagmuestra na parang walang mali sa sinabi niya. Ang manager naman ay nakakunot ang noo at parang nainis sa kanya. Tinanong siya nito kung ano ang kanyang pakay sa naturang gusali. Sinagot naman niya ito na may dadalhin siyang papeles. Aniya. Matapos niya itong sabihin, ay biglang tumawag ito ng gwardya at nag-utos dito na palabasin siya ng gusali. At kunin na lang nito ang kanyang mga dokumentong dala upang iabot sa pagdadalhan nito. Agad naman siyang tumutol dahil nga sa masisira ang pagsurpresa niya sa kanyang kasintahan. Kaya nang hindi siya pumayag, ay sinigawan siya nito. At tinakot na ipapapulis kapag hindi siya lumabas ng gusali. Lumapit naman ang ibang gwardya sa naturang area at mabilis siyang hinawakan sa braso sabay bitbit sa kanya palabas. Habang palabas siyang binibitbit ay nakatingin ang lahat sa kanya. Yung iba ay tumatawa dahil sa nangyari. Hindi siya nag-react habang papalabas sila. Hinayaan na lang muna niya ang sitwasyon. Nang nasa labas na siya ay mabilis naman niya kinuha ang cellphone niya at may tinawagan. Mabilis naman sumagot ang nasa kabilang linya. Binati naman siya nito ng may paggalang. May inutos siya rito. At pagkaraan ay inoff na niya ang tawag. Nilapitan naman siya ng gwardyang nagpapasok sa kanya. Pansin niya na mabait ito sa kanya. Pinayuhan siya nito na sa iba na lang siya magpa-assign kapag may dadalhin dokumento. Kasi talagang walang hiya ang manager na yon, sabi nito.
Saka nagpapalakas ang manager na yon sa bisita kanina dahil jowa ng pinaka-boss namin dito yon. Nagulat naman si Red sa huling sinabi ng kausap. Talaga ba? Yung bisita kanina na lalaki jowa ng pinaka-boss niyong babae dito? Sumagot naman kaagad ito ng oo. Napatango na lang siya rito. Ilang saglit pa ay nagpaalam na siya rito na aalis na. Sa may gate ay may nakaabang na sasakyan para sa kanya. Isa yon sa inutos niya sa kausap kanina. Kinabukasan ay bumalik siya sa gusali kung saan siya ay pinalayas ng manager. Ganoong oras pa rin siya bumalik. Subalit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang 5 CEO ng kanyang kumpanya. Ika-6 ang kanyang kasintahan na CEO na kanilang pupuntahan dito sa gusali. Mabilis na lumabas sa isang sasakyan ang mga ito at kasabay ng pag-alerto rito ng mga gwardya. Kilala nila lahat ito. 1 o 2 beses ito bumisita sa bawat kumpanya para mag-meeting at malaman kung tumataas ang sales nila. Agad naman siyang napansin ng gwardya sa pinto at namukhaan siya nito at ngumiti. Bumati ito ng may paggalang sa kanila. Yung mga gwardya namang bumitbit sa kanya ay hindi umiimik. Bumati din sa kanila pero hindi direktang nakatingin. Sa pagdating naman nila sa elevator ay ganoon pa rin ang senaryo. Maraming empleyado ang naghihintay at sa hindi kalayuan ay ang lalaking may relasyon sa kanyang nobya. Kasama nito ang manager na nagpalayas at nagpahiya sa kanya. Hindi pa sila napapansin nito dahil nakatalikod ito sa kanila. Kaya kalaunan nang bumukas ang pinto ng elevator ay malakas yung nagsalita na paunahin ang naturang lalaki bago ang mga empleyado. Kung may reklamo kayo ay natigil ang pagsasalita nito nang mapansin ang mga panauhin ng mga executive sa kumpanya. Hindi nito alam ang gagawin kung paano niya i-handle ang sitwasyon. Subalit nangatwiran pa rin ito na kasama niya ang bisita ng kanilang CEO. Kaya niya nasabi na paunahin ang lalaki. Napatitig naman ito kay Red, na parang minumukhaan siya nito kalaunan ay naalala siya at nagsalita. Ikaw yung kahapon, di ba? Napataas noon naman ang mga executive sa inasta ng manager at sinabing, magpakita siya ng respeto sa may-ari ng kanilang kumpanya, huwag siyang bastos sambit ng mga ito. Nagulat naman ito sa sinabi ng executive sa kanya at parang natulala na may kasamang pagkamutla ng itsura. Hindi na ito makatingin pa ng diretso sa kanila. Naunang pumasok si Red sa elevator. At nang makita siya ng 5 kasama niya, ay pumasok na rin ang mga ito. Pagkatapos ay nagsalita siya ng, sumabay na dito ang ibang aakyat ng gusali utos ni Red sa mga empleyado. Agad naman nagsalita ang isang executive. Narinig nyo? Sumakay na kayo. Mabilis naman pumasok ang mga empleyado dahil sa utos. 4 na tao naman ang naiwan, yung manager at yung bisitang lalaki at 2 alalay nito. Parang lalo naman napahiya ang manager sa ginawa ni Red, kaya nakayuko na lang ito sa gilid. At ang bisita naman ay nakatingin lang sa kanya na parang kinikilatis siya. Kasabay nito ang pagsarado ng pinto ng elevator. Hanggang sa nakaakyat na nga sila sa pinakatuktok kung saan ang opisina ng kanyang kasintahan. Mabilis naman ang naging aksyon ni Red at dumiretso na sa pinto ng silid kung saan sila pupunta. Samantala, ang assistant naman na nasa labas lang ng pinto ng silid ay napatitig sa mga bisita at nabigla. Wala naman kasing appointment ang mga ito sa kanyang boss. Akmang tatawag na ito para ipaalam na may mga panauhin, subalit agad naman tumapat si Red sa naturang pinto at aktong bubuksan ito. May lock itong digital, subalit may code siya sa lahat ng pinto o opisina ng mga CEO niya. Kaya madali lang niyang mabuksan ito. Ilang segundo lang ay itinulak na nga niya ang pinto. At sa loob nito ay isang babaeng naka-bathrobe lang ang suot. At sa likuran nito ay may ilang pagkain na nakahain sa lamesa. Nagulantang naman ang babae at namutla sa pagkakita kay Red. Napatanong na lang ito kung bakit si Red naroon. At sumagot naman siya ng sinusurpresa ka wika niya. Ikaw ano ang ginagawa mo at ganyan ang ayos mo? May bisita ka bang darating? Tanong ni Red sa babae. Mayroon kasing 2 pinggan at baso ng champagne sa lamesa. Saad pa ni Red. Bigla nagpaalam ang babae na magpapalit ng damit sa isa pang silid. Mayroon itong kwartong pasadya para kung sakaling abutan ng pagod ay dito mamahinga.
Nakiusap naman siya sa mga kasama na nasa likuran lang niya na bigyan sila ng privacy pansamantala upang mag-usap. Mabilis naman lumabas ang mga ito. Umikot siya sa silid at tumapat sa glass wall. Dito ay kita niya ang halos kabuuan ng lungsod. Sa tabi niya ay ang lamesa na may pagkain. Hindi naman nakaligtas sa mga mata niya ang cellphone ng babae na kasalukuyang may tumatawag. Mike ang pangalang nakarehistro. May mga message din ito sa screen. At sa konting mensahe na nakalitaw, ay ito ang nakasaad. Babe, may mga paakyat. At 3 tuldok sa dulo para sa karugtong. Hindi naman na niya pinakialaman pa ito. Ilang saglit pa ay lumabas na nga ang babae. Hinarap naman niya kaagad ito. At akmang yayakapin siya, subalit pinigilan niya ito. At nagwika siya dito na, "Hindi ako narito para sa'yo. Narito ako para bawiin sa'yo ang posisyon mo. Alam ko na lahat ng ginagawa nyo. Pati ang mga assets nyo or ari-arian na pera ng kumpanya ang gamit ay nalaman ko rin. Kaya humanda kayong dalawa dahil sa oras na hindi nyo na ibalik ang pera ay sa korte na lang tayo magkita." Galit na sambit ni Red sa babae. Bigla naman itong umiyak at humingi ng patawad sa nagawa nito. Subalit tinalikuran na ng binata ito at tumungo sa pinto upang umalis na. Naiwan naman ang babae na umiiyak at nagsisisi sa ginawa. Kinabukasan ay nagpatawag siya ng meeting dito upang maayos ang pamamalakad. Nakitaan niya kasi ng paglabag sa karapatan ng empleyado niya ang sistema. Nakapabor lang kasi sa mga nakakataas ang mga patakaran. Natuwa naman ang mga empleyado sa ginawa niya. Ayon sa empleyado, ay 1 taon na ganoon ang kanilang sitwasyon at ang itinuturo ng mga ito na may kagagawan ay ang manager na lumapastangan sa kanya. Mabilis naman itong nag-resign sa trabaho at hinihingi ang mga benepisyong nararapat dito. Subalit nang ipinakita ng legal team ng kumpanya ang ebidensya ng kanyang masamang gawain sa kumpanya, ay hindi na ito bumalik pa para ipilit ang karapatan nito. Samantala, makalipas ang 1 buwan, ay nagawang ibalik ng dalawa ang perang kinuha nila sa kumpanya. Napilitan naman ibenta ang kotse ng lalaki para pandagdag sa isa sa uling pera. Matapos naman nito ay nabalitaan na lang niya na naghiwalay din ang dalawa. Bunga ng laging nag-aaway dahil sa pera. Hindi naman niya pinansin pa ang tsismis ukol rito. Para sa kanya ay mahaba pa ang lalakbayin niya dahil medyo bata pa naman siya.